Magandang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig na muling tumututok sa ating munting sulok ng mga kwento. Isang munting espasyo kung saan ang libo-libong saloobin ay binibigyan ng boses. Tumunog ang telepono sa sandaling pinakamatindi ang aking pagod, sa gitna ng maalinsangang hapon ng Biyernes dito sa Maynila. Katatapos ko lang sa isang 3 oras na pulong na puno ng tensyon. Umuugong pa ang aking isipan dahil sa mga numero at mga graph. Nang makita ko ang hindi rehistradong numero sa screen, babaliwalain ko na sana ito. Ngunit may isang masamang kutob na nag-udyok sa aking daliri na sagutin ang tawag. Hello? Nakikinig ako, sabi ko. Medyo tuyo ang aking lalamunan. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki na hindi ko kilala malalim, walang emosyon, at nakakakilabot. Paumanhin po, ito po ba ang numero ni Ginang Andrea Reyes? Opo, ako nga po. Ano po iyon? Kami po ay mula sa Highway Patrol Group. Kasalukuyan po naming pinoproseso ang isang malubhang aksidente sa South Luzon Expressway. Ang biktima po ay ang may-ari ng isang puting Toyota Fortuner na may plakang ABC 1234. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Iyon ang sasakyan ko. Ang kasama ko sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Ngunit hindi ko ito ginamit kaninang umaga. Kaninang umaga, ako mismo ang nag-abot ng susi sa ibang tao. Nanikip ang lalamunan ko, hirap na hirap akong magsalita. Kamusta po ang biktima? Nasa kritikal na kondisyon po siya, dinala na po sa Philippine General Hospital para sa agarang lunas. Kailangan po ng isang kapamilya na pumunta dito para kumpirmahin ang pagkakakilanlan at para sa investigasyon. Kayo po ba ay kaanak ng biktima? Hindi ko na narinig ng malinaw ang mga sumunod na sinabi ng pulis. Nabingi ang aking mga tainga, at ang lahat sa paligid ko ay tila lumubog sa kawalan. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay, bumagsak sa makapal na karpet ng walang ingay. Nanatili akong tulala sa gitna ng malawak na opisina, nakatingin sa syudad mula sa salaming bintana. Ang mga sasakyan ay patuloy sa pagdagsa. Ang mga tao ay nagmamadali pa rin, ngunit ang mundo ko ay tila tumigil na. Sinubukan kong huminga ng malalim upang kumalma, ngunit sumikip ang aking dibdib na parang may pumipiga dito. Nanginginig kong dinampot ang telepono at tinawagan ang numero ni Marco, ang aking asawa. 2 beses itong nagring bago niya sagutin. Tila inaantok ang kanyang boses. Hello, mahal? Napatawag ka? Nasaan ka? Nanginginig ang boses ko. Nasa bahay. Nagpapahinga. Bakit, mahal? Kakaiba ang boses mo. Aksidente. Sasakyan ko. Slex. PGH. Hindi ko mabuo ang isang buong pangungusap. Ano? Magsalita ka ng malinaw. Tila nataranta si Marco. Pumunta ka sa PGH ngayon din. Papunta na rin ako doon. Ibinaba ko ang telepono, hindi ko na kayang magsalita pa. Dali-dali kong kinuha ang aking bag at kumaripas palabas ng opisina, hindi na nakapagpaalam kahit kanino. Hindi ako nangahas umiyak, hindi ko nangahas isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari. Ang alam ko lang ay tumakbo na parang baliw palabas ng gusali at pumara ng taxi. Sa PGH po, kuya! Pakibilisan, sabi ko sa driver. Basag ang aking boses. Sa buong biyahe, ang imahe niya ang paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. Ang kanyang maningning na ngiti, ang kanyang malambing na boses nang hiramin niya ang sasakyan ko kaninang umaga. Ate, pahiram naman ng sasakyan, makikipagkita lang ako sa kaibigan ko. Promise, babalik ako agad. Nag-alinlangan ako, ngunit sinabayan ito ni Marco. Sige na, mahal. Ipahiram mo na. May importante lang siyang lakad at pumayag ako. Sana pala ay tumanggi ako noon. Biglang pumreno ang taxi sa harap ng ospital. Mabilis kong inabutan ng bayad ang driver at tumakbo papasok, diretso sa emergency room. Ang hangin ay siksik sa amoy ng gamot at pighati. Nakita ko si Marco na naghihintay na roon. Ang kanyang matangkad na tindig ay nakasuot pa rin ng pambahay at maputla ang kanyang mukha. Nang makita niya ako, dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang aking mga balikat. Mahal, ayos ka lang? Ano ba talaga ang nangyari? Ngunit ang kanyang mga mata, may kakaiba akong nakita. Bukod sa pag-aalala, mayroon ding pagkatuliro.
Isang hindi maipaliwanag na pagkataranta na tila hindi lang siya nag-aalala para sa biktima, kundi natatakot din sa ibang bagay. Umiling ako, wala nang lakas para sumagot. Tumayo kami sa harap ng pinto ng emergency room, tahimik na naghihintay. Ang oras ay tila gumagapang sa kabagalan. Nakita ko rin si Ginang Elena, ang aking biyenan, na nagmamadaling dumating. Pagkakita niya sa amin, agad siyang nagtanong, "Kamusta na? Kamusta na siya?" Puno rin ng pagkataranta ang kanyang boses. Hindi ko maintindihan kung bakit napakabilis niyang nakarating dito. Malayo ang bahay niya at bakit siya ang tinanong niya at hindi si Andrea. Sakto namang bumukas ang pinto ng emergency room. Isang matandang doktor na may pagod na mukha ang lumabas. Agad namin siyang pinalibutan. "Dok, kamusta po ang pasyente namin?" Nagmamadaling tanong ni Marco. Tiningnan kami ng doktor at malungkot na umiling. Ginawa na po namin ang lahat. Dahil sa tindi ng mga pinsala, hindi na po nakaligtas ang biktima, nakikiramay po kami. Ang bawat salita niya ay parang isang hatol ng kamatayan. Nanlambot ang aking mga tuhod, kinailangan kong kumapit sa pader para hindi matumba. Si Ginang Elena naman ay napasigaw at nawalan ng malay sa mga bisig ni Marco. Ayon po sa patakaran, kailangan ng isang kaanak na pumasok para sa pagkakakilanlan, patuloy ng doktor. Inalalayan ni Marco ang kanyang ina, habang ako na may pagewang-gewang na sumunod sa isang nurse papasok. Ang silid ay napakalamig, nakakapanindig balahibo. Dahan-dahang inalis ng nurse ang puting kumot na nakatakip sa kama. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Inihanda ko na ang sarili para sa pinakakakilakilabot na sandali, ngunit ang tumambad sa akin ay labis kong ikinagulat na hindi ako makapagsalita. Ang taong nakahiga doon, may bakas pa ng kabataan ang mukha, ngunit nasira na dahil sa aksidente. Ang kanyang mahaba at makintab na buhok ay namuo na dahil sa dugo. Hindi ako iyon. Iyon ay si Clarice. Si Clarice Gomez, ang 25 taong gulang kong hipag. "Clarice, anak ko!" Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Ginang Elena bago siya tuluyang himatayin. Si Marco naman ay natigilan. Nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa gitna ng magulo at malungkot na eksenang iyon, hindi ako umiyak. Nakatayo lang ako, blanko ang isipan. At sa gitna ng pag-iyak ni Marco at ng pagtawag ng mga nurse, isang salita mula kay Ginang Elena habang siya ay nawawalan ng malay, isang bulong na halos hindi marinig ang pumasok sa aking tainga. Bakit? Bakit si Clarice? Dapat siya ang nandoon. Ang mga salitang iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa aking gulugod. Sino ang siya na tinutukoy niya? Bakit dapat siya? Isang kakilakilabot na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa wasak kong isipan. Tiningnan ko ang inang nagluluksa para sa kanyang anak, ang asawang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngunit sa aking mga mata ngayon, sila ay biglang naging estranghero at nakakatakot. Isang malupit na dula ang katatapos lang. At napagtanto ko na marahil ako ang pangunahing tauhan na kanilang tinatarget. Kung kayo man ay puno ng pag-usisa at galit tulad ko sa sandaling ito, at nais malaman ang katotohanan sa likod ng nakapangingilabot na sinabi ng biyenan at ng trahedya ng pamilyang ito, huwag mag-atubiling pindutin ang subscribe button, i-on ang notification bell, at i-share ang video na ito. Ang bawat subscription mula sa inyo ay malaking inspirasyon para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga tunay at malalim na kwento. Upang maunawaan kung bakit labis akong kinilabutan sa mga salitang iyon, kung bakit ang isang biyenan na sa labas ay tila kagalang-galang ay nakapagsambit ng gayong kalupit na salita sa sandali ng pagkawala ng sariling anak, kailangan ko kayong ibalik 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na nakilala ko si Marco at sinimulan ang pagsasama na akala ko'y isang paraiso. Noon, ako ay 25 taong gulang, isang batang arkitekto na bagong graduate, puno ng pangarap at sigasig. Nakilala ko si Marco sa isang business trip sa Baguio. Siya ang kinatawan ng aming construction contractor. Mula pa lang sa unang pagkikita, nabighani na ako sa kanya. Si Marco ay hindi lang gwapo at matangkad, mayroon din siyang mainit na ngiti at isang napakagandang paraan ng pakikipag-usap. Lagi niya akong napapatawa at alam niya kung paano ako alagaan sa mga maliliit na bagay.
Tanda niya na gusto ko ng chamomile tea na walang asukal, na allergic ako sa pollen ng mga bulaklak na liriyo, at kahit ang walang kuwentang-kuwento ko tungkol sa aking tuta noong bata pa ako. Sa piling niya, naramdaman kong ako'y pinapahalagahan at pinoprotektahan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang masipag na ina, ang kanyang istriktong ama na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak, at ang kanyang makulit na kapatid na babae na labis niyang minamahal. Gumuhit siya ng isang larawan ng isang masaya at nagmamahalang pamilya, isang bagay na ako, bilang isang ulila sa ama mula pagkabata, ay laging pinangarap. Nang iharap niya ako sa kanila, tinanggap ako ni Ginang Elena, ang kanyang ina, ng buong puso. Hinawakan niya ang aking kamay, pinuri ang aking ganda at galing. Sabi niya, napakasuwerte ni Marco na makilala ako. Ikinuwento niya ang kanilang mga paghihirap noon, kung paano siya nagsumikap sa pagtitinda para mapalaki ang magkapatid. Sabi niya, wala na siyang ibang hiling kundi ang magkaroon ng kanyang mga anak ng masayang pamilya, isang mabait na asawa para mapanatag na siya. Ang kanyang mga tapat na salita at mga luhang puno ng damdamin ay lubos na nakakuha ng aking tiwala. Akala ko, napakaswerte ko, hindi lang dahil nakahanap ako ng mabuting asawa, kundi pati na rin ng isang maunawaing biyenan. Ang aming kasal ay naganap 6 na buwan lamang pagkatapos. Sa basbas ng lahat, malinaw pa sa aking alaala ang araw na iyon. Suot ko ang isang puting-puting trahe de boda na ako mismo ang nagdisenyo, magkahawak kamay kaming pumasok ni Marco sa simbahan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at pangako. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo, bulong niya, at naniwala ako, buong buo. Bago kami ikasal, ginamit ko ang lahat ng aking naipon, kasama ang malaking halaga na inipon ng aking ina para sa akin, upang bumili ng isang maliit na bahay sa isang bagong subdibisyon sa tabi ng ilog. Ang bahay na iyon ay bunga ng aking pagsisikap, ang lugar kung saan ko gustong bumuo ng isang tunay na tahanan. Nang imungkahi kong isama ang pangalan ni Marco sa titulo, tumanggi siya. Sabi niya, iyon daw ay pinaghirapan ko. Ayaw niyang masabihang umaasa sa asawa. Sapat na raw na kasama niya ako. Ang kilos niyang iyon ay lalong nagpatibay ng aking paghanga at tiwala sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Nagpasya pa rin akong ilagay ang aming mga pangalan sa titulo. Inosente kong inisip na sa isang pamilya, hindi dapat mayroong iyo at akin. Lahat ay atin. Hindi ko alam na ang aking kabutihang loob at bulag na pagtitiwala ang siyang nagbukas ng daan para sa isang masamang balak sa hinaharap. Ang mga unang araw pagkatapos ng kasal ay tunay na napakatamis. Inalagaan ako ni Marco ng husto. Ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain, dinadala ako sa sinehan, at namamasyal kami tuwing gabi. Magkasama naming inayos ang bahay, pinili ang bawat muwebles at nagtanim ng mga bulaklak sa hardin. Akala ko, ito na ang ganap na kaligayahan. Ngunit 2 buwan lamang ang nakalipas, nagsimulang magbago si Ginang Elena at ang buong pamilya ng aking asawa. Noong una, paminsan-minsan lang siyang dumadalaw, nananatili ng ilang araw at umuuwi rin. Ngunit pagkatapos, dumalas ng dumalas ang kanyang pagdalaw. Sabi niya, masikip daw ang lumang bahay at hindi maganda sa kalusugan ng aking biyenang lalaki. Sabi niya, malayo raw ang trabaho ni Clarice, kaya kailangan ng isang lugar na mas malapit sa sentro. Sa huli, sa dahilan na mas masaya kapag magkakasama, dinala na niya ang lahat ng kanilang gamit at tuluyan ng tumira sa aking bahay. Ang tanging sinabi ni Marco sa akin noon ay, hayaan mo na, mahal. Malaki naman ang bahay natin. Mas masaya kung kasama natin sila mama, papa at si Clarice. Pagpasensyahan mo na lang, ha? Pumayag ako dahil inisip kong nararapat lamang na alagaan ang mga magulang. Hindi ko alam na iyon na pala ang unang hakbang sa pagkawala ng aking karapatan bilang may-ari sa sarili kong tahanan. Ang aking bahay, ang aking tahanan, mula noon ay hindi na naging para sa aming mag-asawa lamang. Ito ay naging isang tahanan para sa lahat. Isang lugar kung saan unti-unti kong naramdaman na ako ay isang bisita na lamang. Isang bisita na may responsibilidad na bayaran ang lahat ng gastusin.
Akala ko, bumubuo ako ng isang pamilya, ngunit ang totoo, gumagawa lang pala ako ng isang ginintuang hawla para sa aking sarili. Isang hawla na, nang mapagtanto ko, huli na ang lahat para makatakas. Mula nang lumipat ang buong pamilya ng aking asawa, ang buhay ko ay nagsimulang magbago dahan-dahan ngunit kapansin-pansin. Ang malawak na bahay ay biglang naging masikip, hindi dahil sa espasyo, kundi dahil sa mga hindi nakasulat na patakaran at mga di nakikitang panggigipit na itinakda ng aking biyenan, si Ginang Elena. Hindi siya direktang nagsasalita. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang pananahimik, ang kanyang mga pagsulyap, at ang kanyang mga buntong hininga ay sapat na para iparamdam sa akin na may nagawa akong mali. Mula sa posisyon bilang may-ari ng bahay, na nagbuhos ng halos lahat ng aking pagsisikap at pera, bigla akong itinulak sa papel ng isang manugang na kailangang sumunod sa lahat ng utos. Lahat ng bagay sa bahay ay dapat na ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pagkain araw-araw ay dapat ang mga paborito niya at ng aking biyenang lalaki. Ang ayos ng mga gamit sa sala ay unti-unti niyang binago. Ang mga modernong painting na gusto ko ay pinalitan ng mga cross-stitch ng mga bulaklak at isda. Sabi niya, mas bagay daw iyon sa feng shui at magdadala raw ng suwerte sa pamilya. Si Marco, ang aking asawa, ay walang sinasabi. Lagi siyang panig sa kanyang ina, o mas tamang sabihin, pinipili niyang manahimik upang maiwasan ang gulo. Matanda na si Mama, pagbigyan na natin. Iyan ang lagi niyang sinasabi kapag nagrereklamo ako. Kaya, tiniis ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, basta't payapa ang pamilya, okay lang na magsakripisyo ako ng kaunti. Ngunit ang aking sakripisyo ay hindi natapos sa mga personal na kagustuhan. Unti-unti, ako ang naging pangunahing tagapagtaguyod sa pananalapi o mas tamang sabihin, ang ATM ng buong pamilya. Ang aking karera bilang arkitekto ay lalong umunlad, sunod-sunod ang malalaking proyekto, kaya't malaki ang itinaas ng aking kita. Samantala, ang negosyo ng kahoy ni Marco ay pabagsak ng pabagsak. Sabi niya, mahirap daw ang merkado at mahigpit ang kompetisyon. Hindi ako nagduda at buong puso kong ginamit ang aking pera para suportahan siya. Ngunit ang perang iyon ay hindi lang para sa negosyo ni Marco. Lahat ng gastusin sa bahay mula kuryente, tubig, pagkain, hanggang sa suweldo ng kasambahay ay ako lahat ang nagbabayad. Para kay Ginang Elena, ito ay natural lamang. Hindi niya kailanman tinanong kung nahihirapan ba ako o napapagod. Ang alam lang niya ay mag-utos. Andrea, luma na ang ref natin, palitan mo na ng mas malaki. Andrea, darating ang mga amiga ko sa weekend, bumili ka naman ng mamahaling pagkain para may maihain. Andrea, malapit na ang birthday ni Clarice, ibili mo naman siya ng designer bag para sumaya. Si Clarice, ang aking hipag, ang pinaka nakakainis sa lahat. Siya ay 25 taong gulang na ngunit walang matatag na trabaho. Araw-araw, ang alam lang niya ay mag-ayos, mamili at makipagkita sa mga kaibigan. Lahat ng kanyang gastusin mula damit, makeup hanggang sa mga mamahaling bakasyon ay ako ang sumasagot. Hindi niya ako tinatawag na ate, kundi Andrea lang o, mas malala, siya. Lagi siyang nagpapakita ng inggit at selos sa aking tagumpay. Ang swerte naman niya, mayaman na, magaling pa, hindi tulad ko, madalas niyang sabihin sa harap ko na may halong pang-iinis at inggit. Isang beses, bumili ako ng bagong bestida para sa isang mahalagang event sa kumpanya. Nakita ito ni Clarice at ngumuso. Ang ganda naman yan, siguro ang mahal. Ang sarap talaga ng buhay ni ate, hindi nauubusan ng pera. Ang suwerte ni Kuya Marco, nakakuha ng mayamang asawa, hindi na kailangang magtrabaho, may bumubuhay na. Narinig ko iyon at halos masuka ako sa galit. Ngunit nang tingnan ko si Marco, ngumiti lang siya at nag-iba ng usapan. Ang kanyang pananahimik ay parang isang patalim na tumusok sa aking pagkatao. Para kanino ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ba para sa kanya? Para sa pamilyang tinatawag niyang tahanan. Ngunit bilang kapalit, pagwawalang bahala at pagtrato sa akin na parang isang tagalabas na may obligasyong magbigay sa kanila ang natanggap ko. Unti-unti, naging anino na lang ako sa sarili kong bahay. Maaga akong umaalis, gabi nang umuuwi.
Ibinabaon ang sarili sa trabaho para kumita ng pera, para matugunan ang mga hindi makatwirang hiling ng pamilya ng aking asawa. Wala na akong oras para sa sarili. Wala nang mga kape kasama ang mga kaibigan. Wala nang bigla ang mga bakasyon. Ang buhay ko ay umikot na lang sa kumpanya at sa malamig na bahay na iyon. Minsan, sa kalaliman ng gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa harap ng computer para tapusin ang isang plano, tinatanong ko ang aking sarili, ano ba itong ginagawa ko? Ito ba ang masayang pagsasama na pinangarap ko? Ngunit kapag nakikita ko ang aming wedding picture sa mesa, ang maningning na ngiti ni Marco sa litrato, kinukumbinsi ko ang sarili ko. Sige lang, tiis pa ng kaunti, magiging maayos din ang lahat. Hindi ko alam na ang aking pagtitiis ay hindi nagpaayos sa sitwasyon. Ito ay lalo lamang nagpalaki sa kanilang kasakiman. Hanggang sa isang araw, sumabog ito sa isang kahilingan na hindi ko matanggap, ang huling patak na umapaw sa aking baso ng pagtitiis. Kung naranasan mo nang makaramdam ng sama ng loob na kinailangan mong pigilin ang iyong mga luha dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa pamilya, pakipindot ang like button sa video na ito bilang isang salita ng pakikiramay at suporta sa ating bida. Ang bawat like mula sa inyo ay isang malaking Dong VN na nagpapakita na hindi siya nag-iisa sa kanyang mahirap na paglalakbay. Ang aking baso ng pasensya pagkatapos ng maraming taon ng pag-iipon ng mga luha at sama ng loob ay sa wakas umapaw na. Ang insidente ay nangyari isang gabi sa pagtatapos ng taon habang ang buong pamilya ay magkakasamang kumakain. Ang kapaligiran sa hapunan ay kakaibang mabigat. Halos hindi nagsasalita si Marco, nakayuko lang habang kumakain, malalim ang iniisip at paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Si Ginang Elena naman ay panay ang sulyap sa kanyang anak at sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalkula. Alam kong mayroong hindi tama. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit ako ng mga pinggan, tinawag ako ni Ginang Elena sa sala. Naroon na rin si Marco at ang aking biyenang lalaki. Tumikhim siya at sinimula ng usapan sa isang seryosong tono. Andrea, maupo ka. May mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Ibinaba ko ang basahan at umupo sa tapat nila. Opo. Ano po iyon, ma? Tiningnan ni Ginang Elena si Marco, senyales na siya ang magsalita. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, umiiwas sa aking tingin, at pabulong na nagsalita. Mahal, ang kumpanya ko, may problema. Anong problema? Tanong ko, nagsisimula ng kabahan. Ako, nalugi ako sa isang malaking investment. Ginigiit ako ng mga kasosyo. Kung hindi ako makakabayad, baka makasuhan ako. Gaano kalaki? Nagsimulang manlamig ang boses ko. Nanahimik si Marco. Hindi na nakatiis si Ginang Elena. Diretsahan siyang nagsalita. 10 milyon. Nalugi siya ng 10 milyong piso. Ngayon, nagbabanta ang mga pinagkakautangan niya na magpapadala ng mga siga dito sa bahay kung hindi siya makakabayad sa loob ng 1 linggo. 10 milyon. Ang halagang iyon ay parang isang kulog na tumama sa akin. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking lagi kong pinagkakatiwalaan. Walang tigil akong nagbibigay sa kanya ng pera para sa negosyo, tapos ngayon ay umuwi siya na may ganito kalaking utang. Paano nangyari ito? Ano ang ginawa mo sa perang ibinigay ko sa iyo? Sinubukan kong pigilan ang galit, ngunit nanginginig na ang boses ko. Yumuko si Marco, hindi makasagot. Muling sumingit si Ginang Elena para ipagtanggol ang kanyang paboritong anak. Nangyari na ang nangyari, ano pa ang magagawa ng pagsisisi? Ang mahalaga ay humanap tayo ng solusyon. Andrea, asawa ka niya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Ako? Napatawa ako ng mapait. Saan naman ako kukuha ng 10 milyong piso ngayon? Alam kong mayroon ka, sabi ni Ginang Elena, puno ng kumpiyansa. Alam kong maganda ang takbo ng kumpanya mo. Ikaw ang head architect. Lahat ng malalaking proyekto ay dumadaan sa iyo. Alam kong mayroon kang mga ipon. Gamitin mo iyon para tulungan si Marco ngayon. Isipin mo na lang na inililigtas mo ang iyong asawa, ang buong pamilya natin. Kaya pala, pinagplanuhan na nila ang lahat. Alam nila ang aking pinansyal na kakayahan at ngayon ay ipinipit nila ako sa isang sulok, pinipilit na akuin ang responsibilidad para sa kapalpakan ni Marco. Tiningnan ko si Marco, ang aking asawa.
Nanatili siyang tahimik, walang paliwanag, walang paumanhin, tanging kaduwagan at pag-asa na lang. Sumikip ang lalamunan ko. 5 taon na akong nagsakripisyo. Nagtrabaho ako na parang makina para suportahan ang pamilyang ito. At ano ang kapalit? Isang 10 milyong pisong utang at ang pagtrato na ito ay aking obligasyon. Hindi, sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko ng diretsyo si Ginang Elena at si Marco. Ang aking boses ay kalmado sa isang kakaibang paraan. Sige, tutulungan ko si Marco na bayaran ang utang na ito. Nakita ko ang panandaliang saya sa kanilang mga mukha. Ngunit nagpatuloy ako. Tumigas ang aking boses. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Ginang Elena. Medyo inis. Simula bukas, titigil na si Marco sa kanyang negosyo ng kahoy at lilipat sa aking kumpanya ng arkitektura bilang aking assistant. Lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang mga transaksyon ay dadaan sa aking pagsusuri. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Biglang tumahimik ang sala. Natigilan si Ginang Elena. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob akong magbigay ng kondisyon. Si Marco naman ay napaangat ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong maging assistant mo ako? Gusto mo akong kontrolin? Oo, sagot ko nang walang alinlangan. Kung gusto mong bayaran ko ang utang mo, kailangan mong tanggapin ang kondisyon ko. Pinatunayan mo nang hindi mo kayang pamahalaan ang pera. Mula ngayon, ako na ang magpapasya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pera sa pamilyang ito. Ikaw. Nanginginig sa galit si Ginang Elena. Itinuro niya ako. Naglalakas loob kang magbigay ng kondisyon sa anak ko? Ginagamit mo ang pera para takutin siya? Sino ka sa akala mo? Ako ang asawa niya. Ang taong maglalabas ng 10 milyon para iligtas siya sa kulungan. Tumayo ako at tinitigan siya. Maaari kayong hindi sumang-ayon. Ngunit kung ganoon, kayo na lang ang humanap ng paraan para bayaran ang utang na iyan. Aakyat na po ako. Tumalikod ako, iniwan ang kanilang pagkabigla at galit. Habang paakyat ako ng hagdan, narinig ko pa ang galit na bulong ni Ginang Elena. Magaling. Huwag mo akong hahayaang gumawa ng paraan. Ang banta na iyon ay hindi ako tinakot. Sa halip, ipinaunawa nito sa akin na ang aking laban ay nagsisimula pa lamang. Umapaw na ang baso at mula ngayon hindi na ako ang mahinang Andrea ng dati. Pagkatapos ng maapoy na pagtatalo noong gabing iyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming tahanan. Si Marco at ang kanyang ina, kahit nagalit at nakaramdam ng kahihiyan, ay sa huli tinanggap ang aking kondisyon. Ang 10 milyong pisong utang ay isang napakalaking halaga at wala silang kakayahang bayaran ito. Alam nilang maliban sa akin, walang ibang makapagliligtas kay Marco. Tinupad ko ang aking pangako. Ginamit ko ang isang bahagi ng aking ipon para bayaran ng buo ang utang ni Marco. Ngunit ang kapalit ay ang pagtalikod niya sa kanyang peking titulo bilang direktor at ang pagsunod sa akin sa kumpanya. Inilagay ko siya sa isang posisyon sa project department na akma sa kanyang kaalaman sa konstruksyon. Ngunit lahat ng ulat, lahat ng mungkahi ay kailangang dumaan sa akin. Hindi ko ito ginawa para ipahiya siya. Ginawa ko ito para protektahan ang aking sariling ari-arian, para maiwasan ang mga katulad na pagkakamali sa hinaharap. Noong mga unang araw, napakabigat ng pakiramdam. Pumapasok si Marco sa trabaho na parang laging nakasimangot. Siya ay tahimik. At iniiwasan ako sa kumpanya at sa bahay. Si Ginang Elena naman, hindi na kailangang sabihin, tiningnan ako na parang kaaway. Hindi na niya ako pinupuna tungkol sa pagluluto o sa bahay. Sa halip, ginamit niya ang pananahimik para ipakita ang kanyang pagkamuhi. Dumadaan siya sa akin na parang anino, walang bati, walang tingin. Ang hapunan ng pamilya ay naging isang parusa. Lahat ay tahimik na kumakain. Ang tunog ng mga kubyertos ay napakalamig. Alam kong galit sila sa akin. Galit dahil sinira ko ang dating kaayusan. Galit dahil naglakas loob akong bawiin ang kontrol. Ngunit wala akong pakialam. Sapat na ang aking tiniis.
Gusto ko lang ng isang payapang buhay, hindi ang araw-araw na pag-aalala sa mga utang na bigla na lang lumilitaw. Ngunit ang kapayapaang hinahangad ko ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng halos isang buwan ng katahimikan, nagsimula akong makapansin ng mga kakaibang senyales, mga masamang pangitain sa bawat sulok ng bahay. Si Ginang Elena, kahit nasa labas ay nananatiling malamig, ay may mga kakaibang kilos. Nagsimula siyang magkaroon ng mga patagong tawag sa telepono. Tuwing may tumatawag, dali-dali siyang lumalabas sa hardin o pumapasok sa kanyang silid para sumagot. Ang kanyang boses ay pabulong. Napakahina na hindi ko marinig. Minsan, aksidente akong dumaan at nakita siyang may kausap, mukhang tensyonado. Gawin mo ang sinabi ko. Kailangang maging maingat. Huwag mong hahayaang malaman niya. Nang marinig niya ang aking mga yapak, nagulat siya. Mabilis na ibinaba ang telepono at umalis. Sino ang niya? Siguradong ako iyon. Ano ang binabalak niya sa likod ko? Hindi lang iyon. Nagsimula kaming magkaroon ng mga kakaibang bisita. Sila ay mga lalaking mukhang siga, puno ng tattoo. Hindi sila pumapasok sa bahay. Nakatayo lang sa labas ng gate. Kausap si Ginang Elena ng ilang sandali at mabilis na umaalis. Tuwing ganoon, may iniaabot si Ginang Elena na isang makapal na sobre. Tinanong ko si Marco kung sino sila. Sinabi lang niyang mga dating kaibigan daw ng kanyang ina, bumibisita lang. Ngunit anong klaseng kaibigan ang may ganoong itsura at gabi lang dumarating? Si Marco rin ay naging kakaiba. Hindi na siya tahimik at masungit. Sa halip, tila siya ay balisa at hindi mapakali. Madalas siyang magulat at sa gabi ay hindi makatulog ng maayos at nagsasalita habang tulog. Isang gabi, narinig ko siyang bumubulong. Huwag mong gawin iyan, mapanganib. Ginising ko siya. Tinanong kung ano ang kanyang masamang panaginip. Itinanggi lang niya ito at tumalikod. Ngunit alam kong may itinatago siya sa akin, isang bagay na napakasama. Lalong lumaki ang aking pangamba. Pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang patibong na dahan-dahang nagsasara. Lahat sa paligid ko, mula sa biyenan hanggang sa asawa, ay may suot na maskara. Kasama ko silang kumakain, kasama sa iisang bubong. Ngunit sa likod ko, mayroon silang ginagawang hindi ko alam. Naisip kong maglagay ng kamera sa bahay, ngunit natakot ako. Natakot na ang matutuklasan ko ay mas masahol pa sa aking iniisip. Kaya't sinabihan ko ang sarili kong maging maingat na bigyang pansin ang lahat sa paligid. Nagsimula akong ilak ang pinto ng aming silid tuwing gabi. Sinusuri ko ang pagkain at inumin bago kainin. Wala na akong pinagkakatiwalaan sa bahay na ito. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa aking silid, narinig kong nag-aaway si Marco at ang kanyang ina sa sala. Ito ang unang beses na narinig kong magtaas ng boses si Marco sa kanyang ina. Ma, pakiusap, itigil mo na. Hindi tama ito. Kapag nalaman niya, hindi tayo patatahimikin. Ano ba ang alam mo? Sumigaw si Ginang Elena. Umakyat na siya sa ulo nating lahat. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, palalayasin niya tayong lahat sa kalsada. Inayos ko na ang lahat, manahimik ka na lang at sumunod sa akin. Nagtapos ang pag-aaway sa malakas na pagsara ng pinto. Umalis si Marco. Si Ginang Elena naman ay naiwang mag-isa sa sala. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga. Ako, na nasa aking silid, ay nanlamig. Turuan ako ng leksyon. Inayos ko na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. May isang plano na isinasagawa, isang plano na nakatutok sa akin. At ito ay mapanganib na kahit si Marco, na isang duwag, ay naglakas loob na tumutol. Ano ang dapat kong gawin? Magsumbong sa pulis? Wala akong ebidensya. Kausapin sila ng diretsyo? Itatanggi lang nila. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa at pag-iisa. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit akong nag-isip, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga kakaibang pangyayari. At bigla kong naalala ang isang detalye. Ang aking sasakyan, kamakailan, tuwing uuwi ako mula sa trabaho, pakiramdam ko ay medyo mabigat ang manibela. Noong una, inisip ko lang na baka kulang sa hangin ang gulong. Ngunit ngayon, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa aking isipan. Posible kayang pinakialaman nila ang aking sasakyan?
Ang nakakatakot na pag-iisip na may nagpakialam sa aking sasakyan ay bumagabag sa akin buong gabi. Hindi ko magawang isipin ito ng malalim, dahil kung totoo ito, ang kanilang kalupitan ay lumampas na sa lahat ng hangganan na aking maiisip. Kinabukasan, nagpasya akong hindi gamitin ang sasakyan. Sinabi ko sa pamilya na tila may problema ito at kailangang dalhin sa talyer. Nakita ko ang isang saglit na pagkalito sa mga mata ni Ginang Elena, ngunit mabilis niya itong itinago. Oo, kailangang mag-ingat sa sasakyan. Mag-taxi ka na lang, hayaan mo si Marco na magdala niyan sa talyer, sabi niya sa isang napakakalmadong boses. Sumagot ako ng opo at nagmamadaling umalis. Buong araw, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Ang imahe ng isang malagim na aksidente ay laging lumilitaw sa aking isipan. Nagpasya akong tawagan ang isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa industriya ng sasakyan at humingi ng rekomendasyon para sa isang mapagkakatiwalaan at pribadong talyer. Hindi ko maaaring dalhin ang sasakyan sa dati naming pinupuntahan. Kailangan ko ng isang lugar na bago, isang lugar na mapagkakatiwalaan ko. Pagkatapos ng trabaho, palihim akong pumunta sa talyer na iyon. Ikinuwento ko sa may-ari, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabait na mukha, ang aking mga hinala. Nakikinig siya ng mabuti at seryosong tumango. Huwag po kayong mag-alala, iwan niyo lang po dito. Susuriin po namin ng maigi mula sa preno, manibela hanggang sa bawat tornilyo. Kung may makita kaming anumang kakaiba, tatawagan po namin kayo agad. Iniwan ko ang sasakyan na may mabigat na kalooban. Umaasa akong nag-o-overthink lang ako, ngunit kasabay nito, natatakot na tama ang aking kutob. Ang dula ng katahimikan at tensyon sa bahay ay nagpatuloy. Si Marco at Ginang Elena ay hindi man lang nagtanong tungkol sa sasakyan. Kumilos sila na parang walang nangyari. Ang kanilang kalmadong kilos ay lalo pang nagpadagdag sa aking pangamba at dumating ang araw ng kasawian. Ang araw na bumagsak ang trahedya sa aming pamilya. Biyernes ng umaga, habang naghahanda ako ng almusal, bumaba si Clarice, ang aking hipag. Mukha siyang nagmamadali, nakasuot ng bagong damit at naka-makeup. Ate, may importante akong lakad. Pahiram muna ng sasakyan mo, sandali lang, sabi niya sa malambing na boses. Natigilan ako. Isang babala ang tumunog sa aking isipan. Nasa talyer ang sasakyan ko, hindi mo ba alam? Sinubukan kong tumanggi ng maayos. Ha? Sabi ni Kuya Marco, kinuha na niya kahapon, sagot ni Clarice, mukhang nagulat. Nakita ko ngang nakapark sa garahe. Natulala ako. Kinuha ni Marco ang sasakyan nang hindi man lang nagsasabi sa akin, nagsinungaling siya. Ate, sige na, pahiram na, pilit ni Clarice. May importante akong interview, hindi pwedeng magmotor. Promise, mag-iingat ako at babalik agad. Sakto namang lumabas si Marco mula sa silid. Narinig niya ang aming usapan. Pahiramin mo na, mahal. May importante siyang lakad. Kung hindi mo papahiramin, magagalit si Mama, sabi niya, sa parehong tono tulad ng dati. Pinipilit niya ako. Tiningnan ko si Marco, hinahanap ang kahit kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit wala, tanging pag-uudyok at isang uri ng paghihintay. Sumikip ang aking dibdib. Alam kong kung tatanggi ako, mag-iingay si Ginang Elena. At wala akong sapat na dahilan para tumanggi. Hindi ko maaaring sabihin na pinaghihinalaan ko silang sinira ang sasakyan. Ramdam kong wala akong pagpipilian. Ate, please, hila ni Clarice sa aking kamay. Sa huli, bumuntong hininga ako at kinuha ang susi mula sa aking bag. Sige, mag-ingat ka, halos pabulong kong sabi. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, pagod na ako sa mga away, sa mga di nakikitang panggigipit sa bahay na ito. Tuwang-tuwa si Clarice. Kinuha ang susi at tumakbo palabas. Tumingin sa akin si Marco, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ganyan nga, sabi niya. Hindi ako sumagot. Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang sasakyan kong dahan-dahang papalabas ng gate. Isang matinding pangamba ang bumalot sa akin. Nakita kong suot ni Clarice ang isang malaking face mask at salamin, halos matakpan ang kanyang buong mukha. Kakaiba ang kanyang itsura. Nakita ko na lang siyang kumaway bago lumiko ang sasakyan sa pangunahing kalsada at mawala. Nakatayo ako roon ng matagal, ang bigat-bigat ng aking pakiramdam.
Tila ba hinatid ko ang isang tao sa isang paglalakbay na walang pagbabalik. Sinubukan kong alisin ang masamang pag-iisip na iyon. Sabi ko sa sarili ko, masyado lang akong sensitibo, ngunit ang masamang kutob ay hindi nawala. Bumagabag ito sa akin buong umaga. At pagsapit ng hapon, ang tawag mula sa Highway Patrol Group ay nagkumpirma sa lahat ng aking pinakamasasamang hinala. Ang malupit na dula ay itinanghal, ngunit ang pangunahing tauhan ay hindi ang inaasahan ng direktor. Ang kuwentong ito ay isang malalim na paalala tungkol sa mga lihim na balak at kasinungalingan na maaaring magtago sa likod ng mga relasyong pampamilya. Kung ikaw ay nagagalit sa mga pinagdaanan ng ating bida, mangyaring i-share ang video na ito. Ikalat natin ang kwento upang mas marami pa ang makaalam na ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay maaaring magdulot ng mga trahedyang hindi na maibabalik, at upang bigyan ng babala ang mga nagtitiis sa katahimikan na kailangan nilang magsalita bago mahuli ang lahat. Ang pagkamatay ni Clarice ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng aming tahanan na puno na ng mga lamat. Ang burol ay ginanap sa isang mabigat at madilim na kapaligiran. Si Ginang Elena ay walang tigil sa pag-iyak, isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Si Marco naman ay tahimik, namumula at maga ang mga mata. Sinumang makakita ay maaawa sa isang pamilyang dumanas ng napakalaking sakit. Ngunit ako, na nasa gitna ng lahat ng iyon, ay hindi makaiyak. Ang sakit at pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang matinding pagdududa at takot. Ang sinabi ni Ginang Elena sa ospital, dapat siya ang nandoon, ay parang isang punyal na tumatarask sa aking isipan. Tuwing nakikita ko ang kanyang mga luha, tinatanong ko ang sarili ko, umiiyak ba siya para sa kanyang anak o para sa isang planong nabigo? Nagpa siya akong ipagpatuloy ang aking pag-arte. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang nagdadalamhating hipag, isang nangungulilang asawa upang obserbahan sila at malaman ang katotohanan. Umiyak din ako, nagpakita ng pagkahapo. Inasikaso ko ang lahat sa burol mula sa pag-aasikaso ng mga bisita hanggang sa mga ritual nang walang reklamo. Gusto kong isipin nilang ako pa rin ang dating Andrea, ang masunuring manugang na madaling maloko, at naging epektibo ang aking pag-arte. Si Marco at Ginang Elena, pagkatapos ng ilang araw na pagluluksa, ay tila unti-unting kumalma. Nagsimula silang maging mabait sa akin sa isang kakaibang paraan. Hindi na masungit at malamig si Marco. Lagi siyang nasa tabi ko, hawak ang aking kamay, nagsasabi ng mga salitang pampalubag loob. Andrea, patawarin mo ako, naging pabaya ako sa iyo. Ngayon, tayong dalawa na lang ang natitira, kailangan nating magtulungan. Si Ginang Elena rin ay hindi na malamig. Tinawag niya ako at inabutan ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Kumain ka para lumakas. Masyado kang napagod nitong mga nakaraang araw. Kalimutan mo na si Clarice. Ikaw na lang ang natitira kong anak na babae. Ang mga biglaang salita at kilos na iyon ay hindi ako naantig. Sa halip, lalo akong nasuklam. Alam kong isa lang itong palabas, isang dula para pagtakpan ang isang malagim na krimen. Sinusubukan nilang pakalmahin ako, patulugin, para kalimutan ko ang aking mga pagdududa, ngunit nagkamali sila. Habang lalo silang umaarte, lalo silang nagpapakita ng mga butas. Napansin ko na tuwing may magbabanggit tungkol sa sanhi ng aksidente, mabilis na nag-iiba ng usapan si Marco at Ginang Elena. Ang konklusyon ng pulisya ay nawalan ng kontrol sa manibela, ngunit hindi sila humiling ng mas malalim na investigasyon. Tinanggap nila ang konklusyon ng napakadali. Isang beses, isang kamag-anak ang nagtanong, bakit naman napunta si Clarice sa SLEX ng ganoong oras? Sabi niya, may interview siya sa Makati. Agad na sumagot si Ginang Elena, wala na siya. Bakit pa tinatanong? Baka may pinuntahan lang siya. Ang kanyang reaksyon ay napakakaiba. Ang isang ina na nawalan ng anak, hindi ba't dapat siya ang pinaka-interesadong malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak? Noong gabing iyon, habang tulog na ang lahat, palihim akong pumasok sa opisina ni Marco. Alam ko ang password ng kanyang computer. Binuksan ko ang history ng kanyang browser at doon, natagpuan ko ang isang bagay na nagpanlamig sa buong katawan ko.
Nag-search siya tungkol sa paano sirain ang preno ng sasakyan nang walang bakas, aksidente dahil sa mechanical failure at pamamaraan sa pagmamana ng ari-arian kapag namatay ang asawa. Ang mga paghahanap na ito ay ginawa mga 1 linggo bago ang aksidente. Nanginginig ang aking mga kamay. Malinaw na ang lahat. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. At ang target nila ay ako. Si Clarice ay isang biktima lamang ng maling pagkakakilanlan. Gusto nila akong patayin para makuha ang aking mga ari-arian, ang bahay, ang kumpanyang pinaghirapan ko, pag-ibig, pamilya, lahat ay kasinungalingan. Isa lang akong malaking biktima sa kanilang mga mata. Napaupo ako sa sahig, nasusuka. Nakasama ko sa iisang bahay ang mga demonyong nag-aanyong tao. Minahal ko ang isang mamamatay tao. Ano ang gagawin ko ngayon? Magsumbong sa pulis? Ang browser history ay hindi sapat na ebidensya. Sasabihin lang nilang nag-uusisa lang sila. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Tahimik akong bumalik sa aming silid. Humiga sa tabi ni Marco. Mahimbing siyang natutulog. Tinitigan ko ang mukha ng lalaking minsan kong minahal at isang matinding galit ang sumiklab sa akin. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Pananagutin ko sila sa kanilang krimen. Ang dula ay dapat magpatuloy. Patuloy kong gagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating asawa. Ngunit mula ngayon, sa dilim, ako ay magiging ibang tao. Isang taong naghahanap ng katarungan para sa sarili at para sa kaluluwa ni Clarice. Ang kanilang dula ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagtatapos at ngayon, ang aking dula ay magsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako na parang isang taong wala sa sarili. Sa umaga, ako ay isang asawa at hipag na lugmok sa kalungkutan. Tahimik ako, bihirang ngumiti, at laging may lungkot sa mga mata. Hinayaan ko sina Marco at Ginang Elena na alagaan ako. Hinayaan ko silang maniwala na tuluyan na akong nasiraan ng loob at wala ng isip para magduda. Ngunit pagdating ng gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, nagiging ibang tao ako. Hindi ako natutulog. Mag-isa akong nakaupo sa dilim. Pinag-uugnay ang bawat detalye, bawat salita, at bawat kilos nila. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam kong hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong isang taong matalino, tuso, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan para ibahagi ang nakakatakot na sikretong ito. Agad kong naisip si Isabel, si attorney. Isabel Cruz, ang nag-iisa kong matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Isabel ay hindi isang ordinaryong babae. Isa siyang kilalang abogado sa Maynila, dalubhasa sa mga komplikadong kasong kriminal. Matalino siya, matatag, at may malamig na pag-iisip. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko sa panahong ito. Ngunit paano ko siya makokontak nang hindi nalalaman ni na Marco at Ginang Elena? Siguradong binabantayan nila ang aking telepono. Kailangan ko ng isang dahilan para makalabas ng bahay mag-isa. Dumating ang pagkakataon 1 linggo ng umaga. Sinabi ko kay Marco na gusto kong pumunta sa simbahan para ipagdasal ang kaluluwa ni Clarice. Kailangan ko raw ng kapayapaan. Hindi nagduda si Marco. Sige mahal, para gumaan ang pakiramdam mo. Kailangan mo ba ng kasama? Hindi na. Gusto kong mapag-isa, mahinang sagot ko. Sumakay ako ng taxi, ngunit hindi ako pumunta sa simbahan. Nagpahatid ako sa isang malaking mall. Pumasok ako sa isang tindahan ng cellphone, bumili ng bagong telepono at SIM card. Pagkatapos, humanap ako ng isang tahimik na sulok sa food court kung saan maingay at maraming tao para walang makarinig sa aking usapan. Tinawagan ko si Isabel, kumakabog ang dibdib ko. Hello? Narinig ko ang matalas niyang boses. Belle? Si Andy to, bulong ko. Natahimik siya sandali at naging seryoso ang kanyang boses. Andy, nasaan ka? Bakit ibang numero ang gamit mo? Ilang araw na kitang tinatawagan pero hindi ka makontak. Alam ko, pinutol ko siya. Kailangan kitang makausap, agad. May isang napakasamang nangyari. Hindi na nagtanong pa si Isabel. Nasaan ka? I-send mo sa akin ang lokasyon mo. Pupuntahan kita agad. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Isabel, nakasuot ng kanyang karaniwang business suit, may maikling buhok at matalas na mga mata. Nang makita niya ang aking itsura,
Kumunot ang kanyang noo. Dinala niya ako sa isang tahimik na coffee shop. Sige, ikwento mo sa akin ang lahat. Dahan-dahan lang. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magkuwento. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa tawag ng pulis, sa sinabi ni Ginang Elena sa ospital, hanggang sa mga search history ni Marco. Hindi ako umiyak. Ang boses ko ay walang emosyon. Tahimik na nakinig si Isabel, hindi ako pinutol. Habang tumatagal, lalong tumatalas ang kanyang mga mata. Nang matapos ako, matagal siyang natahimik. Andy, sa wakas ay nagsalita siya. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, hindi ito isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. At ang mga kasama mo sa bahay ay hindi mo pamilya, sila ay mga kriminal. Alam ko, sagot ko. Pero wala akong matibay na ebidensya. Ang browser history ay hindi haka-haka, sabi ni Isabel. Isa itong mahalagang ebidensya, pero tama ka, kailangan natin ng higit pa. Kailangan natin ng direktang ebidensya, isang pag-amin. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Andy, makinig ka. Mula ngayon, kailangan mong maging kalmado. Ipagpatuloy mo ang pag-arte bilang isang mahinang biktima. Hayaan mong maging kampante sila. Ako na ang bahalang mag-imbestiga. May mga koneksyon ako. Aalamin ko ang tungkol sa talyer na pinuntahan ng asawa mo, ang mga lalaking nakipagkita sa ina niya. Hahalughugin ko ang lahat. Hinawakan niya ang aking kamay. Pero mangako ka sa akin, huwag kang kikilos ng mag-isa. Lahat ng bagay, kahit gaano kaliit, sabihin mo sa akin. Nakikipaglaban ka sa mga lobo. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring ikapahamak mo. Tumango ako, nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng takot at pag-iisa, naramdaman kong may karamay ako. Salamat, Belle. Walang anuman sa magkaibigan, ngumiti siya. Ngayon, umuwi ka na, tandaan. Galingan mo ang pag-arte. Isipin mong nasa isang malaking laro tayo ng chess at ipinapangako ko sa iyo, tayo ang mananalo. Umalis ako sa coffee shop na may gumaang pakiramdam. Hindi na ako nag-iisa. Ang larong ito ay may dalawang manlalaro na ngayon at kasama ang isang tulad ni Isabel, naniniwala akong malapit nang lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ng pakikipagkita kay Isabel, tila nabigyan ako ng panibagong lakas. Nawala ang takot at kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng determinasyon at isang malamig na pag-iisip na kailangan para sa isang hindi patas na laban. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-arte ng perpekto. Ako pa rin ang nagdadalamhating asawa at hipag. Hinayaan kong alagaan ako ni Marco at Ginang Elena. Pinaniwala silang lubos akong apektado at walang anumang pagdududa. Ang aking kahinaan ay nagdulot ng kanilang pagiging kampante. Bumalik sila sa kanilang mga dating gawi, mga patagong tawag sa telepono at mga lihim na pagkikita. Ngunit hindi nila alam na lahat ng kanilang kilos ay nasa ilalim na ng aking pagmamanman at ni Isabel. Si Isabel, tulad ng kanyang ipinangako, ay kumilos ng mabilis at propesyonal. Ang unang ginawa niya ay imbestigahan ang mga pinansyal na transaksyon ni Ginang Elena. Sa pamamagitan ng isang kaibigan sa bangko, lihim niyang nakuha ang kopya ng lahat ng bank transactions ni Ginang Elena sa nakalipas na 3 buwan. Ang resulta ay hindi nalalayo sa aming inaasahan. Mga 10 araw bago ang aksidente, may isang malaking halaga, eksaktong 500,000 piso, ang winithdraw mula sa savings account ni Ginang Elena. Ito ay isang kakaibang kilos dahil kilala si Ginang Elena bilang isang taong napakatipid. Para saan ang ganoong kalaking pera? 500,000, isang malaking halaga para sa isang planadong aksidente, sabi ni Isabel sa telepono. Ngunit mahirap i-trace ang cash. Kailangan nating malaman kung saan napunta ang perang iyon. Ang investigasyon ay tila natigil, ngunit hindi sumuko si Isabel. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga lalaking mukhang siga na ikinuwento ko. Gamit ang malabong kuha mula sa CCTV sa aming kanto, humingi siya ng tulong sa isang kaibigan sa pulisya. At isang pangalan ang lumabas. Isang lalaking nagngangalang Scorpio, isang kilalang siga sa kanilang lugar na may mga dating kaso ng pananakit at paniningil ng utang. At ang pinakamahalaga, kalalaya lang niya mula sa kulungan. Lahat ng piraso ay nagsimulang magtugma. Isang matandang babae na biglang nag-withdraw ng 500,000 piso,
isang kakalayang siga na walang trabaho, at isang malagim na aksidente na nangyari pagkatapos noon. Malinaw na ang koneksyon. Ngunit paano mapapatunayan na ang perang iyon ay napunta kay Scorpio? Habang si Isabel ay nag-iisip ng paraan, hindi ako nanatiling tahimik. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-arte, sinusubukang kumuha ng impormasyon mula mismo kay Marco. Alam kong siya ang pinakamahinang bahagi ng kanilang plano. Ang kanyang kaduwagan at konsensya ay siguradong bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang kaming dalawa lang sa silid, sumandal ako sa kanyang balikat. Mahal, iniisip ko pa rin si Clarice. Biglaan ang pagkawala niya. Natigilan si Marco. Huwag mo nang isipin iyon. Wala na siya. Pero kasalanan ko, mahal. Nagpatuloy ako. Sana hindi ko na lang siya pinahiram ng sasakyan. Naramdaman kong nanigas ang katawan ni Marco. Hindi siya nagsalita. Alam kong tinamaan ko ang kanyang konsensya. Sabi ng pulis, nawalan daw ng kontrol. Pero parang may mali. Bago lang na-maintain ang sasakyan, paano mangyayari iyon? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sigaw niya, tila natataranta. May conclusion na ang pulis. Ang kanyang reaksyon ay lalo pang nagpatibay sa aking hinala. Nagpasya akong ilabas ang huling alas. Tumingin ako sa kanya, may luha sa mga mata. Mahal, may itinatago ba kayo ni Mama sa akin? Asawa mo ako, gusto kong malaman ang totoo. Umiwas ng tingin si Marco. Tumayo siya at naglakad-lakad. Wala. Pagod ka na. Matulog ka na. Nagsisinungaling siya. At ang kanyang pagsisinungaling ay isang pag-amin na rin. Alam kong hindi ko siya mapipilit na magsalita ngayon, ngunit nagtanim ako ng pagdududa sa kanyang isipan. Nagsimula siyang matakot na may alam na ako. At kapag ang isang tao ay natatakot, mas madali siyang magkamali. At tulad ng inaasahan ko, ilang araw pagkatapos, si Marco mismo ang nagpakita ng isang malaking butas sa kanilang plano. Isang butas na hindi niya inaasahan. Isang butas na naglapit sa amin sa nakakatakot na katotohanan. Ang katotohanan ay unti-unting nabubunyag. Ang mga maskara ay unti-unting nalalaglag. Kung ikaw ay kinakabahan at gustong malaman kung anong pagkakamali ang ginawa ni Marco at kung paano nabunyag ni Attorney Isabel ang buong plano, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Huwag palampasin ang mga susunod na kaganapan sa kapanapanabik na laban na ito dahil ang mga mangyayari ay higit pa sa iyong inaakala. Habang si Isabel ay nakatuon sa paghahanap ng bakas ng pera at ng sigang si Scorpio, mayroon akong ibang direksyon ng investigasyon. Isang direksyon na nagmula sa mga hindi pagkakatugma sa mga salita at kilos ng pamilya ng aking asawa. Paulit-ulit kong iniisip kung bakit nasa Slex si Clarice noong umagang iyon. Sabi ni Ginang Elena, may interview siya sa Makati, ngunit ang direksyon na iyon ay salungat. Sabi naman ng isang kamag-anak, makikipagkita siya sa kaibigan sa Batangas, ngunit walang nakakakilala sa kaibigang iyon. Lahat ng impormasyon ay magulo at hindi magkatugma. Pakiramdam ko ay may itinatago sila tungkol sa schedule ni Clarice noong araw na iyon. Nagpasya akong alamin ang katotohanan. Alam kong ang susi ay nasa mga personal na gamit ni Clarice. Ngunit pagkatapos ng burol, ipinalinis ni Ginang Elena ang buong silid niya. Lahat ay maingat na itinago. Ngunit may isang bagay silang nakaligtaan ng tablet na madalas gamitin ni Clarice. Hindi ito nasa silid niya, kundi madalas na nasa sala. Marahil dahil inisip nilang wala itong mahalagang laman. Isang hapon, habang si Marco ay nasa trabaho at si Ginang Elena ay natutulog, palihim kong kinuha ang tablet, dinala sa aking silid at nilak ang pinto. Kumakabog ang aking dibdib. Sa kabutihang palad, walang password ang tablet. Pinuksan ko ito at sinuri ang mga app, Facebook, Instagram, lahat ay puro mga larawan lang ng pamamasyal at pamimili. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Ngunit nang isasara ko na sana ito, isang calendar app ang nakakuha ng aking pansin. Binuksan ko ito, at doon, natagpuan ko. Sa araw ng Biyernes, ang araw ng aksidente, may isang tala na minarkahan bilang napakahalaga. Pinindot ko ito. Ang laman nito ay nagpatulala sa akin. 9 a.m., appointment kay Dr. Khan, Eva Aesthetic Clinic, Rhinoplasty. Isang klinika para sa pagpaparitoke. Kaya pala, nagsinungaling si Clarice sa lahat.
Hindi siya pupunta sa interview o makikipagkita sa kaibigan. Magpapaopera siya. Mabilis kong hinanap sa internet ang Eva Aesthetic Clinic. Ang address nito ay nasa isang mamahaling subdibisyon sa Alabang, malapit sa SLEX. Lahat ay nagkaroon ng kasagutan. Pumunta si Clarice doon mag-isa. At para hindi makilala, nag-suot siya ng face mask at salamin. Ang kanyang itsura, kasama ang paggamit niya ng aking sasakyan, ang naging dahilan kung bakit napagkamalan siya ng mga pumatay. Isang malupit na pagkakataon. Napatulala ako, naaawa kay Clarice. Isa lang siyang dalagang gustong magpaganda, ngunit iyon ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Ngunit isang tanong ang sumagi sa aking isipan. Kung magpapa-opera siya, bakit kailangang itago ng kanyang pamilya? Bakit sila gumawa ng mga kasinungalingan? Hindi na ito isang malaking issue sa panahon ngayon. Maliban na lang kung may ibang dahilan. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap sa tablet. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang kanyang email. At doon, natagpuan ko ang sagot. May isang email mula sa Eva Aesthetic Clinic na nagkukumpirma ng appointment at ng bayad para sa operasyon. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang isang maliit na tala sa dulo ng email. Ang bayad ay ginawa ni Marco Gomez. Si Marco. Ang aking asawa. Alam niya ang tungkol sa pagpapaopera ni Clarice. Siya ang nagbayad para dito. Ngunit hindi niya sinabi sa akin. Nakipagsabwatan siya sa kanyang ina para itago ang katotohanan. Bakit? Ano ang kinatatakutan niya? Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Alam ni Marco na pupunta si Clarice sa klinika. Alam niyang hihiramin ni Clarice ang sasakyan ko. Alam niyang magtatakip siya ng mukha. At alam din niyang sa daan papunta doon, may isang nakamamatay na patibong na naghihintay. Hindi ko na kayang mag-isip pa. Ang katotohanang ito ay napakakakilakilabot. Hindi lang ito nagpapakita na si Marco ay isang kasabwat, kundi isa rin siyang demonyong walang puso. Alam niya ang plano, ngunit hindi niya ito pinigilan, at sa halip ay hinayaan pa itong mangyari. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kapatid para protektahan ang kanyang sarili at pagtakpan ang isang krimen. Napaupo ako sa sahig. Bumagsak ang tablet sa tabi ko. Ang sakit at galit ay umabot sa sukdulan. Akala ko isa lang siyang duwag. Ngunit hindi. Mas malupit at masama pa siya kaysa sa kanyang ina. Kailangan kong ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Kailangan siyang magbayad. Kinuha ko ang litrato ng email at ng appointment at ipinadala agad kay Isabel. Ilang minuto lang, tumawag si Isabel, puno ng pagkabigla at galit ang kanyang boses. "Andy, ang walang hiya!" Hindi siya tao. "Alam ko, Belle," sagot ko. "Ngunit ngayon, hindi ito oras para magdalamhati. Kailangan ko ang tulong mo. Sabihin mo, gusto kong gamitin mo ang ebidensyang ito para pilitin si Marco na umamin. Gusto kong siya mismo ang magsabi ng katotohanan." Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Gusto kong aminin niya ang kanyang kasalanan bago ko isumite ang lahat sa pulisya. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa kanya. Isang pagkakataon para maging tao bago tuluyang maging isang demonyo. Ang plano para pilitin si Marco na umamin ay maingat naming binalangkas ni Isabel. Alam naming duwag si Marco. Ang pinakatatakutan niya ay hindi ang kulungan, kundi ang pagkasira ng kanyang pangalan. Doon kami aatake. Bilang isang abogado, naghanda si Isabel ng isang legal na sulat, hindi ipinadala ng direkta kay Marco, kundi sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang sulat ay hindi direktang tumutukoy sa planong pagpatay, ngunit malabo itong nagpapahiwatig ng mga irregularidad na may kinalaman sa pagkamatay ni Clarice Gomez at ang papel ni Marco dito. Hinihiling ng sulat na magkaroon ng isang pribadong pagpupulong si Marco, kasama ang abogado ng pamilya ng biktima ako upang linawin ang ilang bagay. Kung hindi, mapipilitan kaming isapubliko ang lahat ng impormasyon sa mga awtoridad at sa media. Ito ay isang epektibong psychological tactic. Ang sulat na ipinadala sa kumpanya ay magdudulot ng pagdududa mula sa kanyang mga katrabaho at superior. Ang kanyang reputasyon ay malalagay sa alanganin. Siya ay magpapanik at mapipilitang hanapin kami. At tama nga, isang araw lang matapos maipadala ang sulat, tumawag si Marco, puno ng pagkataranta at galit ang kanyang boses. "Andrea, ano itong ginagawa mo?
Bakit ka nagpadala ng sulat sa opisina? Gusto mo ba akong sirain? Kalmado akong sumagot. Gusto ko lang malaman ang totoo sa pagkamatay ni Clarice. Kapatid ka niya. Hindi ba't gusto mo ring malaman ang katotohanan? Anong katotohanan? May conclusion na ang pulis. Sigaw niya. Malinis ba ang konsensya mo sa conclusion na iyon? Tanong ko. Kung wala kang kasalanan, bakit ka natatakot makipag-usap sa isang abogado? Natahimik si Marco. Alam kong tinamaan ko siya. Nagpatuloy ako, bukas, 3 ng hapon, sa opisina ni Attorney Isabel. Mag-isa kang pumunta. Mag-usap tayo ng maayos. Kung hindi ka darating, ituturing kong tumatanggi kang makipagtulungan at gagawin ko ang dapat kong gawin. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong darating siya. Kinabukasan, sa opisina ni Isabel, naghihintay na ako. Sa silid, may isang maliit na kamera na nakatago para i-record ang buong usapan. Dumating si Marco, mukhang pagod at balisa. Sige, ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Hindi sumagot si Isabel. Inilapag lang niya sa harap niya ang isang folder. Binuksan ito ni Marco. Ang unang pahina ay ang litrato ng kanyang browser history. Ang pangalawa ay ang kopya ng bank transaction ng 500,000 piso ni Ginang Elena. At ang huling pahina ay ang email confirmation ng appointment ni Clarice kung saan nakabilog ang mga salitang bayad ni G. Marco Gomez. Nagbago ang kulay ng mukha ni Marco. Saan? Saan ninyo nakuha ang mga ito? Hindi mahalaga kung saan namin nakuha, sabi ni Isabel. Sagutin mo lang ang tanong namin. Alam mo ang plano ng iyong ina, tama ba? Nanahimik si Marco, pinagpapawisan. Alam mong hihiramin ni Clarice ang sasakyan ni Andrea. Alam mong pupunta siya sa klinika. Alam mong may patibong na naghihintay. Pero wala kang ginawa. Nanahimik ka. Hinayaan mong mamatay ang kapatid mo. Sunod-sunod na atake ni Isabel. Hindi! Pinigilan ko si Mama! Sigaw ni Marco, hawak ang kanyang ulo. Sinabi kong huwag, pero hindi siya nakinig. Sabi niya, kung hindi ako mananahimik, itatakwil niya ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya pinili mo ang iyong ina, ang pananahimik, kaysa iligtas ang iyong kapatid at asawa, sabi ko, puno ng pagkadismaya. Ang pananahimik mo ay mas malupit pa sa ginawa ng iyong ina. Siya ang utak, pero ikaw ang kasabwat na nag-abot ng kutsilyo sa kanya. Umiyak si Marco. Patawad, Andrea, patawad. Alam kong nagkamali ako, natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, inamin niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano kinamuhian ni Ginang Elena ako matapos kong kontrolin ang pananalapi. Ikinuwento niya kung paano nito kinontak si Scorpio at binigyan ng 500,000 piso at impormasyon tungkol sa aking sasakyan at schedule. Ang plano ay gumawa ng isang aksidente sa expressway. Alam ni Marco ang lahat ngunit naduwag. Inisip ko na kung mawala ka, mamanahin ko ang lahat. Bulong niya. Isang nakakatakot na pag-amin. Magkakaroon ako ng pera. Hindi na mabubuhay sa anino mo, pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na si Clarice ang mamamatay. Natahimik ako. Wala nang galit, tanging pandidiri na lang. Pinatay ni Isabel ang recorder. Sapat na ang lahat. Ang pag-amin ni Marco ang pinakamatibay na ebidensya. Ikaw na mismo ang pumirma sa hatol ng iyong ina. At sa sarili mo. Malamig na sabi ni Isabel. Naintindihan na ni Marco ang lahat. Ngunit hindi niya alam. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Hindi kami titigil dito. Maglalatag kami ng isang mas malaking patibong para mahuli ang totoong pating na nagtatago sa dilim. Ang pag-amin ni Marco ay nagbigay sa amin ng pinakamatibay na sandata, ngunit hindi pa ito sapat. Si Marco ay isang kasabwat lamang. Ang tunay na utak, si Ginang Elena, ay hindi pa umaamin. Siguradong itatanggi niya ang lahat at isisisi sa kanyang anak. Kailangan namin ng pag-amin mula mismo sa kanya. At para magawa iyon, kailangan namin ng isang perpektong patibong. Isang tusong matanda si Ginang Elena, sabi ni Isabel. Hindi natin siya pwedeng harapin ng direkta, kailangan nating atakihin ang kanyang pinakamatinding takot. Ang takot na iyon ay ang mawala ang kanyang anak at ang kanyang kalayaan.
Ginamit namin si Marco bilang pain. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, itinago namin siya at pinutol ang lahat ng kanyang komunikasyon sa labas. Ang biglaang pagkawala ni Marco ay siguradong magpapabalisa kay Ginang Elena. Iyon ang unang hakbang. 2 araw pagkatapos, habang si Ginang Elena ay hindi mapakali, isang tsismis ang ipinarating namin sa kanya. Si Marco daw ay hinahanap ng mga siga dahil sa utang sa sugal. Kasabay nito, umarte akong nag-aalalang asawa. Tinawagan ko siya, "Ma, hindi ko po makontak si Marco. Nag-aalala na po ako. Baka may biglaang business trip lang." Nagsinungaling siya. "Pero ma, may tumawag po dito, naniningil ng utang." Natatakot po ako, umiyak ako sa telepono. Ang aking pag-arte ay naging matagumpay. Naniwala siyang nasa panganib ang kanyang anak. Dumating na ang oras para ilabas ang pain. Noong gabing iyon, nakatanggap si Ginang Elena ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, isang magaspang na boses si Scorpio. Nakipag-ugnayan si Isabel sa kanya. Kapalit ng pera at pangakong mas magaan na sentensya, pumayag siyang makipagtulungan. "Si Ginang Elena ba to?" sabi ni Scorpio. "Nasa akin ang anak mo. Kulang ang 5 na blimindaan na binigay mo. Ngayon, patay na ang anak mo. Buhay pa ang manugang mo. Nabisto na ang lahat. Paano na?" Natahimik si Ginang Elena. Anong gusto mo?" "Gusto ko ng 1,000,000 pa," sabi ni Scorpio. "Para ayusin ang lahat at makatakas ako. Kung hindi, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa pulis. Pareho tayong makukulong, kasama ang anak mo." Ibinaba niya ang telepono. Alam naming wala siyang 1,000,000. Ngunit alam din naming gagawin niya ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Nagset kami ng pagkikita sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. Isang lugar na tahimik at tago para maging kampante siya. Ngunit hindi niya alam, bawat sulok ng bodega ay may mga nakatagong kamera at mikropono. Papasok siya bilang isang ina na ililigtas ang kanyang anak, ngunit lalabas bilang isang kriminal na walang maikakaila. Ang gabi ay tahimik at nakakatakot sa abandonadong bodega. Ako at si Isabel ay nasa loob ng isang sasakyan. Hindi kalayuan, pinapanood ang lahat sa isang laptop. Ang bawat tunog ay malinaw na naririnig sa aming mga earphone. Dumating si Ginang Elena. Dala ang isang bag. Mukhang takot na takot. Pumasok siya sa bodega kung saan naghihintay si Scorpio. "Nasaan ang pera?" tanong ni Scorpio. "Ito, 200,000 lang ang nakuha ko," umiiyak na sabi ni Ginang Elena. "Pakawalan mo na ang anak ko." Tumawa si Scorpio. 200,000? Tingin mo ganyan lang ang halaga ng buhay ng anak mo at ng kalayaan mo? Lumuhod si Ginang Elena, nagmamakaawa. "Wala na akong pera. Kontrolado na ng manugang ko ang lahat. Pakiusap." "Ang manugang mo?" sabi ni Scorpio. "Yung arkitekto na pinatrabaho mo sa akin?" Ang suwerte niya. Dapat siya ang nakahiga sa lupa ngayon, hindi ang anak mo. Isang malaking pagkakamali. Sa pagbanggit ni Scorpio sa plano, lalong namutla si Ginang Elena. Lumuhod siya at niyakap ang mga binti ni Scorpio. Kasalanan ko lahat. Gusto ko lang siyang takutin, hindi ko inaasahang mangyayari ito. Patay na ang anak ko, ito na siguro ang karma ko. Pakiusap, pakawalan mo si Marco. Gagawin ko ang lahat." Sa gitna ng kanyang takot at pag-aalala, inamin niya ang lahat. Ang kanyang galit sa akin, ang pagkuha niya kay Scorpio, ang pagbigay ng 500,000 piso at ang buong plano. Ikinuwento niya ang sakit nang malamang sarili niyang anak ang namatay. Inisip ko na kapag nawala siya, mamanahin ni Marco ang lahat. Magkakaroon siya ng pera, ng posisyon. Ginawa ko ang lahat dahil sa pagmamahal sa anak ko. Nakikinig ako mula sa sasakyan, hindi na galit, kundi awa. Isang ina na dahil sa bulag na pagmamahal ay naging isang demonyo. "Pagmamahal sa anak?" sarkastikong sabi ni Scorpio. "Paano ang manugang mo? Ano ang ginawa niyang mali? O dahil lang sa mas magaling siya na nagmukhang kawawa ang walang kwenta mong anak?" Hindi makasagot si Ginang Elena, umiyak na lang ng umiyak. Lahat ng kanyang pag-amin, bawat detalye ng masamang balak ay na-record. Nang sapat na ang lahat, nagsignal si Isabel.
Pinindot ko ang isang button sa aking telepono. Biglang sumindi ang mga ilaw ng mga sasakyan na nakapalibot sa bodega at kasabay nito, umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis. Nagulat si Ginang Elena at Scorpio. Pagkatapos, dumating ang mga pulis. Lahat kayo, huwag gagalaw. Nakita kami ni Ginang Elena na papalabas mula sa dilim. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Naintindihan na niya ang lahat. Isa itong patibong at siya mismo ang pumasok dito. Hindi na siya sumigaw, napaupo na lang siya sa sahig, umiiyak, ngunit huli na ang lahat. Ang dula ay tapos na, at ang kabayaran sa isang krimen ay hindi kailanman mapag-uusapan. Ang gabing iyon sa bodega ang naging katapusan ng lahat. Ang pag-amin ni Ginang Elena kasama ang testimonya ni Marco at ang pakikipagtulungan ni Scorpio ay naging isang napakatibay na ebidensya. Mabilis na umusad ang kaso. Si Ginang Elena ay kinasuhan bilang utak ng planong pagpatay. Si Marco ay kinasuhan bilang kasabwat. Ang kaso ay gumawa ng malaking ingay sa buong bansa. Isang trahedya ng pamilya kung saan ang kasakiman, inggit at bulag na pagmamahal ay nagbunga ng karahasan. Ang tunay na mukha ng isang tila kagalang-galang na pamilya ay nabunyag. Hindi na ako humarap sa media. Ginawa ko na ang aking bahagi. Ipinagkatiwala ko na ang lahat sa hustisya. Sinubaybayan ko na lang ang kaso sa pamamagitan ni Isabel. Hindi ako dumalo sa paglilitis. Ayokong makita sila. Ayokong marinig muli ang lahat. Gusto ko nang isara ang kabanatang iyon ng aking buhay. Sa araw ng hatol, nasa opisina ako, ibinabaon ang sarili sa trabaho. Tumawag si Isabel pagkatapos ng korte. Tapos na, Andy. Nakuha na ang hustisya. Si Ginang Elena ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Marco, dahil sa kanyang pag-amin, ay sinentensiyahan ng 15 taon. Si Scorpio ay nakatanggap ng 12 taon. Natahimik ako. Hindi ako masaya. Isang pamilya ang nawasak dahil sa kasakiman. Nanalo ako, ngunit isang mapait na tagumpay. Nawalan ako ng asawa, ng mga taon ng aking kabataan, at nagkaroon ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit hindi ako nagsisisi. Ginawa ko ang tama. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong ayusin muli ang aking buhay. Ibinenta ko ang bahay na puno ng masasamang alaala. Kailangan ko ng bagong simula. Bumili ako ng isang penthouse unit, isang lugar na may malawak na tanawin ng siyudad. Ako mismo ang nagdisenyo nito, ginawa itong isang lugar na para sa akin lamang. Bumalik ako sa trabaho nang may panibagong sigla. Ang aking kumpanya, na naapektuhan ng iskandalo, ay unti-unting bumangon. Ang mga kasosyo ko, sa halip na talikuran ako, ay lalo pang nagpakita ng suporta. Isang hapon, habang nasa isang coffee shop, isang babae ang lumapit sa akin. "Kayo po ba si Miss Andrea Reyes?" Tanong niya. "Ako po ang ate ni Clarice." Natigilan ako. Hindi ko alam na may kapatid pa pala siya. "Nandito ako para magpasalamat sa iyo," sabi niya. May luha sa mga mata. "Salamat sa hindi pagsuko, sa paglabas ng katotohanan. Kung hindi dahil sa iyo, ang pagkamatay ng kapatid ko ay mananatiling isang simpleng aksidente." Ikinuwento niya sa akin ang tungkol kay Clarice, isang dalagang gustong makalaya mula sa kontrol ng kanyang ina. "Gusto ko ring humingi ng tawad," sabi niya, "para sa aking ina at kapatid. Utang namin sa iyo ang isang paumanhin. Ang pag-uusap na iyon ay nakatulong na gumaan ang aking kalooban." Napagtanto kong sa trahedyang ito, lahat kami ay biktima. Biktima ng kasakiman, ng pagkamakasarili, at ng isang baluktot na pagmamahal. 3 taon ang lumipas. Ang buhay ko ay ganap ng nagbago. Hindi na ako nagpapatakbo ng aking kumpanya. Ibinenta ko ang karamihan sa aking shares at naging consultant na lamang. Gusto kong magkaroon ng mas maraming oras para sa aking sarili. Lumipat ako sa isang maliit na bahay na may hardin. Natuto akong mamuhay ng simple nag-aalaga ng mga halaman, nagbabasa ng libro, nagyoyoga. Ang buhay na iyon ang naghilom sa aking mga sugat. Ang pinakamakabuluhang ginawa ko ay ang pagtatag ng isang charity foundation, ang Luntiang Pag-asa Foundation. Tinutulungan namin ang mga babaeng biktima ng karahasan sa pamilya. Binibigyan namin sila hindi lang ng tulong pinansyal,
kundi pati na rin ng psychological at legal na suporta at tinuturuan sila ng isang kasanayan para makapagsimula muli. Si Isabel ay nagbibigay ng libreng legal na payo. Ang ate ni Clarice, na nagpasya ng manatili sa Pilipinas, ang naging executive director. Wala na akong balita sa pamilya ni Marco. Ang kanyang ama ay pumanaw na. Sila ni Ginang Elena ay nasa kulungan pa rin, pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Wala na akong galit. Isang hapon, dinalaw ako ni Isabel, may dalang isang palumpon ng sunflowers. Para sa iyo, aking bayani, sabi niya. Hindi ako bayani, ngumiti ako. Isa lang akong ordinaryong babae na naglakas loob na ipagtanggol ang sarili. Nagsisisi ka ba? Biglang tanong ni Isabel. Sa pagpapakasal kay Marco? Matagal akong natahimik. Hindi? Sagot ko. Ang pagsasamang iyon, kahit puno ng sakit, ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Tinuruan ako nito na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi mula sa sarili, mula sa kalayaan, paggalang sa sarili at kakayahang mahalin ang sarili. At ipinakita nito sa akin na kahit gaano kalupit ang mundo, laging may mga mabubuting taong nandiyan para sa iyo. Tulad mo, magkahawak kamay kaming naupo, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang nakaraan ay isang masamang panaginip na. Sa aking harapan, isang bagong daan, ang naghihintay isang daan na puno ng sikat ng araw, mga bulaklak at luntiang pag-asa. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan. Mga minamahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang paglalakbay ni Andrea. Isang kuwentong nagpapakita ng lakas ng isang babae na, sa kabila ng pagtataksil, ay piniling bumangon at lumaban para sa katarungan. Ang kanyang kuwento ay isang aral sa ating lahat. Ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, ang lakas ng kalayaan sa pananalapi, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad sa sarili upang makapagsimula muli. Huwag nating kalimutan na sa bawat isa sa atin ay mayroong isang Andrea na kayang harapin ang anumang unos. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kuwento. Salamat sa inyong pakikinig.